Kapabaluan po, bukas mo rin mag-umpisa na yung Triduo ng Paskwa. Anong no ka rin? Abe-abe tayong dakitan ng Cordero alas 3 na puninggat panapon. Yung prosesyon ng Cordero alas 4 na po ng kagat panapunan. Alas 5 na po ng gat panapon, yung banal na misa, yung tauling apunan. Anong no ka rin panimunahin ng kikatamong pura paroko yung misa. At alas 6 naman po, yung bisita iglesia. At 12 midnight, yan po yung pamanyaranan ng kakatamong pisambay. Kinabukasan, Biyernes Santo, 5 a.m. At yung tamo pong Stations of the Cross. Mag-umpisayan po kaya din yung kakatamong parokya. At alas 3 naman po, yung pamamuge king Cruz. 5:30 p.m. yung Dakit Santo Echero, ang pong prosesyon ng libing. At kaya naman pong darat ang Sabado de Gloria, April 19, 2025, alas 7 na po ng Beni, in Delia ng Paskwa. At kaya pong April 20, 2025, Domingo ng Pamanyubling Mie, 4:30 a.m., ditipon-tipon tamo po. Yung sinubling baby ang gino, mag-umpisaya po, ratsuyo po king Kakatba Chapel, yung Virgen Alegria, kin pong bago sa kan Chapel, at yung imahe ng San Pedro at San Juan, at sila po kaning kanto, papunta, Babo Pangulo. 4:30 po at sutama kanin. Then kung lalaki, pwede na pong punta king Kakatba Chapel, at ang tabayanan o abayan, yung sinubling baby ang gino. Then kung ay ganagan ng babae, king Babo sa Chapel at abayan ng Virgen Alegria at Antimurin, Dictaki, kang San Pedro at San Juan, anong nuka rin itamo po king kanto papunta Babo Pangulo. 5 o'clock na po, ning Ganingaldo, ka rin niya mag-umpisa ang prosesyon ng salubong at alas 6 naman po ang banal a misa. Kaya rin po ng misa, 7 o'clock a.m. at yung tamo pong Easter egg hunting. Anong nuka rin, di egalaga ng kayanakan, malyari na pong bakyabe, and they will be creating their own basket para po karin yung akit ng egg as we celebrate Easter. At ito tamo pong tauling misa ng Easter Sunday at exactly 5:30 p.m. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lagi mong ipinamamalas ang iyong bahag sa mga nagmamahal sa iyo at hindi ka malayo sa mga naghahanap sa iyo. Manatili ka sa iyong mga lingkod sa prosesyon ito. Habang sinusundan namin ang iyong anak sa kanyang daan ng krus, patnubayan mo kami sa aming pagsusumikap na tumugon sa hamon ng pagsunod kay Kristo ng kanyang sabihin, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay dapat itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin.
Palakasin nawa kami ng halimbawa ng iyong anak at magbigay inspirasyon ng mga banal na nagpupunyaging maging mga tapat na alagad niya. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon na nabubuhay sa nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sundan natin ngayon si Kristo sa kanyang daan ng krus, sa kanyang paglalakbay mula kabiguan tungo sa tagumpay, mula sa kamatayan tungo sa muling pagkabuhay. Ang banal na prosesyon. Ang prosesyon ng mga santo ay isa sa mga pinaniniwalaang kaganapan at kasangkapan upang lumalim pa ang pananampalataya ng bawat Kristiyano. Sa oras na ito, muli nating balikan ang mga kaganapang nangyari sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Bawat karakter at tagpo ay may kwentong hatid. Magnilay, manalangin, at makinig tayo. Naway maging modelo at instrumento sila. Atin silang gayahin sapagkat ipinapakita nila ang totoong pananampalatayang Kristyanismo. Umpisahan natin ang kwento ng buhay ni Jesus sa pamamagitan ng pagdaraos ng isang banal na posisyon. Pinangunahan na ng ating kura paroko, Reverendo Padre Jesus Binay Jr., ang paunang panalangin na kung saan sisimulan natin ang banal na prosesyon kaantabay ang mga kapulisan ng ating munisipyo. Sunod ay ang banner na hawak ng mga Children of Mary Immaculate Holy Wednesday Procession. Sa likod nito ay ang mga altar servers ng ating parokya. Sa likod ng mga altar servers ay ang Children of Mary Immaculate na may hawak ng mga standante. Sa likod nila ay ang pinagmamalaki ng ating balon, ang Santa Catalina Band. Apostol San Pedro, panuno ng 12 alagad ni Jesus, isang mangingisda mula sa Bethsaida, Galilea, at kapatid ni San Andres Apostol. Nang ipinahayag niya ang kanyang pananalig na si Kristo ang anak ng Diyos, ang kanyang dating pangalan na Simon, ay pinalitan ni Jesus ng Pedro, na ang ibig sabihin sa wikang Griego ay bato. Apostol San Pedro, ipanalangin mo kami, tagapangalaga, pamilyang Pineda. Apostol Santiago Mayor, tinugutan ni Herodes at Isa si Apostol Santiago Mayor bilang upang siya ang maging unang mangkin sa mga alagad ni Jesus. Anak siya ni Nagdudulog at Santong Salome at nakakatandang kapatid ni San Juan Evangelista Apostol.
isa siya sa apat na mangingisda na tinawag ni Jesus sa lawa ng Galilea. Apostol Santiago Mayor, ipanalangin mo kami, tagapangalaga, Ginoong Medan Lumba, kasama ang kanyang pamilya. Apostol San Andres, ang alagad na unang tinawag ni Jesus, kapatid ni San Pedro, isa rin mangingisda at dating disipulo ni San Juan Bautista. Nakita niya noon si Jesus na naglalakad sa lawa ng Galilea at tinanong niya ito, "Guro, saan ka nakatira?" Sagot ni Jesus, "Halika at sumunod ka sa akin." Apostol San Andres, Ipanalangin mo kami. tagapangalaga, Ginoong Glenn Lansana, kasama ang kanyang pamilya. Apostol San Bartolome. Siya ay alagad ni Jesus na kilala rin bilang Nathanael. Naging alagad siya dahil sa dilim ng kanyang kaibigan na si Felipe nang makita siya sa ilalim ng puno ng higera. Ayon sa tradisyon, brutal ang kanyang pagkamatay. Pinatay siya sa pamamagitan ng pagtanggal sa kanyang balat gamit ang isang kutsilyo habang siya'y buhay pa. Apostol San Bartolome, Ipanalangin mo kami. tagapangalaga, pamilyang gabi. Apostol San Felipe. Siya ang alagad ni Jesus mula ng sana at dati isang dalawa isa ng San Bautista. Pagkatapos na matagpuan at kailangan ni Jesus, pinahayag niya ang kanyang kaibigan ay si San Bartolome upang maging alagad niya. Naging barko siya para sa kanyang pananampalataya. Nang siya'y nakakaw sa isang pagkakas na kas, nakayang pananampalataya si Lord. Apostol San Felipe, ipanalangin mo kami, tagapangalaga, pamilyang gabi. Apostol San Mateo y Evangelista, ang alagad ni Jesus na dating tagasilid ng buwis sa Kapernaum. Siya'y naging manunulat noong una at tila ko kompleto ng Ebanghelyo. Kilala rin siya bilang Levi. Ang simbolo niya bilang Evangelista ay isang taong may pakta pagkat sinimulan niya ang kanyang Ebanghelyo sa talaan ni Kristo bilang tao. Apostol San Mateo y Evangelista, ipanalangin mo kami, tagapangalaga, Ginoong John Patrick Isip. Apostol Santo Tomas, ang alagad ni Jesus na kilalanin bilang Agapos na ang ibig sabihin ay kambal. Tinanong niya minsan si Jesus kung ano ang tamang daan tungo sa kaharian ng Diyos. Sagot ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at buhay. Walang makapupunta sa Ama maliban sa pamamagitan ko." Sinunod siya hanggang siya'y namatay at kinilala bilang isang martir. Apostol Santo Tomas, Ipanalangin mo kami, tagapangalaga, Ginoong Ernesto Soriano. Apostol Santiago Mayor, ang alagad ni Jesus na unang naging Kristo ng Jerusalem, anak ni Santa Maria Capolo, at kapatid ni San Judas Tadeo, tinatawag ni siyang matuwid at siyagong nakababata, upang malibang kay Santiago Mayor. Pinananiwala ang nagtakda na Kristo ni Santiago na nagbibigay pansin sa kahalagahan ng mga may mabubuting gawa upang maging buhay ang pananampalataya sa Diyos. Apostol Santiago Menor, Ipanalangin mo kami. tagapangalaga, pamilyang Santiago at Vidal. Apostol San Judas Tadeo. Siya ang alagad ni Jesus na pinsan niya, anak ni Santa Maria Cleophas at Cleopas. Nang huling hapunan, siya ang nagtanong kay Kristo kung bakit ipinakita niya ang sarili sa kanila at hindi pa sa sanlibutan. Sagot ni Jesus, "Ang sino bang magmahal sa akin ay susunod sa aking aral." Namatay siyang martir, pinalo sa karaniwang hawak ng medalyon na may mukha ni Jesus dahil sa sinasabing kawangis niya ito. Apostol San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. tagapangalaga, Ginoong Ogie Pineda. Apostol San Simon de Simona, ang alagad ni Jesus sa lunes sa bang makabayan.
dahil sa kanyang katatagan sa mga batas ni Moises. Sinasabing siya ay si Nanay ni San Pedro at nangaral sa Ehipto at sa Luzon, Batangas. Ang karaniwang simbolo ng hawak ay isang lagarin na ginamit sa pagpatay sa kanya. Apostol San Simon de Simone, ipanalangin mo kami, tagapangalaga, Ginang Cory Pineda Canas. Apostol San Matias, ang alagad ni Jesus na nagalingin kay Judas Iscariote. Napili siya dahil kasama ng mga alagad mula sa pagbibinyag ni Jesus hanggang sa pagkakit nito sa langit. At siya ang nabunot sa isang panabulatan kasama ni San Jose Barsabas Justo. Ayon sa tradisyon, pinutulan siya ng ulo gamit ng isang palakol, ang simbolong hawak niya. Apostol San Matias, ipanalangin mo kami, tagapangalaga, Ginoong Alan tayo. Ang pagkita ni Jesus at ng babaeng Samaritan. Kami kapag nakita ni Jesus ang babaeng Samaritan sa isang balon na nag-iigit ng tubig. Humingi ng tubig si Jesus sa babaeng Samaritana at nagulat ito dahil kinausap siya ni Jesus. Sa huli, napatawad ang kanyang nagawang kasalanan. Ang pagkikita ni Jesus at ng babaeng Samaritana, Ipanalangin mo kami. tagapangalaga, Ginoong Ivan Bonlaw, kasamang pamilyang Carlon. Ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Narating ni na Jesus ang mga bayan ng Betfage at Bethany, malapit sa may bundok ng mga Olivo. Nang papalapit na sila sa Jerusalem, pinauna ni Jesus ang kanyang dalawang alagad at sinabi sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon, makakakita kayo ng isang batang asno na hindi pa nasasakyan ni naman. Talagang ninyo iyon at dalhin dito." Ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Kaawaan mo kami. Tagapangalaga, Ginoong Francis Dizon, kasama ang kanyang pamilya. Ang huling habunan ni Jesus kasama ang kanyang 12 alagad. Ayon sa batas ni Moises, ang takbong ito ay hindi lamang pagkulitan sa pista ng Pasko, kundi pati na rin sa kagustuhan ni Jesus na itatag ang sakramento ng bagang na Eucharistia. Kung kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad habang hawak niya ang tinapay, "Kunin ninyo at ito at kainin, sapagkat ito ang aking katawan." Habang hawak naman ang alak, sinabi niya, "Kunin ninyo at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Gawin ninyo ito bilang pagulita sa akin." Ang huling hapunan ni Jesus kasama ang kanyang 12 alagad. Kaawaan mo kami, tagapangalaga, pamilyang Bintang. Ang paghugas ni Jesus sa paa ng kanyang mga alagad. Hinugasan ni Jesus ang paa ng kanyang mga alagad. Noong una ay hindi ito sinang-ayunan ni Pedro, ngunit sinabi ni Jesus na kung hindi siya papaya, hindi siya kapanalig nito. Pagkatapos, ipinalayan ni Jesus ang kanyang pagpapakumbaga. "Kung ano ang ginawa ko sa inyo, ito'y gawin niyo rin sa bawat isa." Ang paghugas ni Jesus sa paa ng kanyang mga alagad, kaawaan mo kami, tagapangalaga, Budi Balyari. Ang pananalangin ito sa hardin ng Mediterranean, sa bundok ng Olivo, kasama si Pedro, Tiago at Juan, kung saan puno ng pagsapagalan si Jesus. Habang siya'y nananalangin, ang kanyang pawis ay parang dugong pumapatak sa lupa. Kanyang sinabi, "Ama, kung maaari, ilayo mo sa amin ang kalis na ito. Gayunpaman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod." Ang pananalangin ni Jesus sa hardin ng Gethsemane, kaawaan mo kami, tagapangalaga, Ginoong Bong at Ginang Sara Talavera. Ang pagtataksil ni Judas. Habang nagsasalita si Jesus sa kanyang mga apostol, dumating si Judas kasama ang mga kawal ng templo. Dumalo siya sa kanyang maestro upang halikan niya ito.
Sinabi ng Panginoon sa kanya, Judas, sa pamamagitan ba ng halik ay pagkakaroon mo ang anak ng tao? Hindi naglabas si Jesus at nagpaubayan. Ang pagtataksil ni Judas, Kaawaan mo kami. tagapangalaga, ginakabarita, pinega. Pinatid ng mga kawal si Jesus. Pinatid ang tungkol ng mga tao at may dalang sibad, kasama nila si Judas, ang nagkalulo kay Jesus. Matapos siyang hinalikan, pinatid ito ng mga kawal. Pinatid ni Jesus, bakit may dala kayong espada? Di ba't araw-araw niyo kong nakikita sa templo at kasama ko kayo doon? Pero sa ngayon, ang kapangyarihan ng kadiliman ang siyang naninibabaw. Tinagip ng mga kawal si Jesus, Kaawaan mo kami. tagapangalaga, Ginoong John Patrick Isip, kasama ang kanyang pamilya. Ang paghampas kay Jesus habang nakagapos sa haligi ng bato. Ayon sa utos ni Poncio Pilato, nilatiko ng mga kawal si Jesus habang siya nakatali sa haligi ng bato. Kahit noong una ay wala siyang nakitang dahilan para parusahan si Jesus. Pinalaya niya si Barabas at nakikip sa tao. Ang paghampas kay Jesus habang nakagapos sa haligi ng bato. Kaawaan mo kami, tagapangalaga, Ginoong Nelson Lumba, kasama ang kanyang pamilya. Ang pagkalumaymay ni Jesus. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinadali niya ang ating mga karamdaman. Subalit pinakala natin iway parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya'y nasugatan. Siya ay lumpo dahil sa ating kasalanan. Ang pagkalumaymay ni Jesus. Kaawaan mo kami, tagapangalaga, Ginoong Brian Sultan, kasama ang kanyang pamilya. Ang pagpupa ng karol ng Pilipinas sa ulo ng Pilipinas. Pagkatapos nagutot ng Jesus, pinila siya ng mga kawal sa Pretorio. Pinusuot ang galabang na kulay purpura. Pinutungan sa ulo ng koronang gawa sa matinik na bagay. Binigyan ng tampo sa kanyang kanang kamay. Binuluran, pinila ng mga sinipang mabuhay ang aming mga bulto. Pinuraan at pinakbok sa ulo ng tampo ng paulit-ulit at pinagsuot sa ng kanyang kanyang. Ang pagtutong ng koronang tinig sa ulo ng mga sa oras na kami. Tagapangalaga, Ginoong at pinakailang ng nabang. Ang dagnatay ni Pilato sa kamatayan ni Jesus. Sinuling pagkagangkang paglaya ni Jesus. Pinahigit ni Pilato ang mga Hudyo kung sino ang gusto nilang ipatay sa krus. Si Barabas ba na isang kriminal o si Jesus? Sumigaw ang mga Hudyo na ipako sa krus si Jesus at palayaan si Barabas. Walang nagawa si Pilato. Pinagbigyan niya ang hiling ng mga Hudyo at isinuko si Jesus sa kanilang kagustuhan. Ang paghatol ni Pilato sa kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo kami. Tagapangalaga, Ginoong Celso Seria. Ang pagtanggap ni Jesus sa kanyang krus. Matapos ang pagsentensya kay Jesus, ibinigay ng mga Pariseo ang kanyang krus. Ayon sa namibigating pasyon ng ating Panginoong Jesucristo mula sa mga panitain ni Blessed Alpha, anya, magkagayon ay tinanggap niya ang krus. Niyakap at hinalikan ito ng 3 ulit. Ang pagtanggap ni Jesus sa kanyang krus. Kaawaan mo kami. Tagapangalaga, pamilyang Navarro. Ang pagpasya ni Jesus sa kanyang krus. Ito ang pagpapasya ni Jesus ng krus papunta sa bundok ng Golgotha. Matapos mahatulan ni Poncio Pilato ng kamatayan sa udyok ng mga saserdote. Si Jesus ay nilabas sa Pretorio para pasanin ang mabigat na krus patungo sa lugar ng kanyang pagtatakilan. Kaya minsan sinabi ni Jesus, ang sinong gustong lumapit sa akin, pasanin ang krus niya at sinunod niya sa akin. Ang pagpasya ni Jesus sa kanyang krus. Maawaan mo kami, tagapangalaga, paroklo ng Santa Catalina ng Alejandria. Habang pasang-pasang ni Jesus ang kanyang krus,
nakasalubong niya ang kanyang ina. Ayon sa ika-4 na istasyon, nang nakasalubong ng parinig si Maria at Jesus, nakaramdam ng direct si Maria sa kanyang puso. Dito, nanawagan ang misteryo ng pag-ibig ng kanyang anak na si Jesus sa sanlibutan. Sa pamamagitan ng Diyos, makikilala natin kung sino siya. Ayon sa pagkakasal ni Jesus ang kanyang Diyos, nakasalubong niya ang kanyang ina. Kaawaan na kanya, pagkakahalaga, nalayanan ang ginang Diyos ni Diyos. Ang pagtulong ni Simon Cirilo kay Jesus sa pagpasal ng krus, lughang nangihinga ng si Jesus at paminsay-minsay na susunga-sukang. Inutusan ng sundalong Romano si Simon, ama ni Rufo at Alejandro mula pa sa malayong bayan ng Cyrene upang tulungan si Jesus na pasanin ang krus. Ito'y nagpapaalala sa atin nang minsay sinabi ni Jesus, "Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at nabibigatan." Ang pagtulong ni Simon Cirineo kay Jesus sa pagpasal ng krus, kaawaan mo kami, tagapangalaga, Ginoong Giro at Ginang Glenda Tangaka. Ang pagpunas ni Veronica sa dugoang mukha ni Jesus. Ayon sa banal na tradisyon, si Jesus ay puno ng pagod, pawis at dugo habang pasal ng krus. Isang ginang ng lungsod na binansagang Veronica ang nagpamit ng kanyang pira o belo sa kadulos-dulos na mukha ni Jesus. Ang pagpunas ni Veronica sa dugoang mukha ni Jesus. Kaawaan mo kami. Tagapangalaga, Jordi Topacio kasama ang kanyang pamilya. Santa Veronica, siya ang ginang na nagpahid sa kalunos-lunos na mukha ni Jesus habang pasa ng krus. Binansagang Veronica, mula sa salitang vera at ikon na ang ibig sabihin ay tunay na larawan. Kilala rin sa pangalang Serapia, ayon sa pasyong mahal, di nabatag di natiis, naawa siya'y nahapis, nang makita at masilip ang mukhang higit ng sakit, ng dugo at ng pawis. Santa Veronica, Ipanalangin mo kami. tagapangalaga, pamilyang alimurong, Ang ikatlong pagkasubsob ni Jesus habang pasan ang krus. Dahil sa hindi ng sakit na kanyang nararamdaman, sa ikatlong pagkakataon ay muling nasubsob si Jesus. Habang pasalira ang krus, isa ito sa mga takbo sa estasyon o tinatawag na bilang krus. Ang kalimos-limos na pagpapasakit kay Jesucristo. Dahil sa bibig ng sakit na kanyang nararamdaman, sa ikatlong pagkakataon ay muling nasubsob si Jesus. Habang patay na ang krus. Isa ito sa mga takbo sa estasyon o tinatawag na bilang krus. Ang kalimos-limos na pagpapasakit kay Jesucristo. Ang ikatlong pagkasubsob ni Jesus habang pasal ang krus. Kaawaan mo kami, tagapangalaga, pamilya at Jesus. Ang pag-abot ng mga kawal sa kasaotang ni Jesus. Ang pagtanggal ng mga kawal sa kasuotan ng mahal na Panginoon. Hirap, pagod, dugo't pawis ang bakas sa kanyang mukha. Kanilang inalis ang sa katawan niya'y bumabalot. Ang kasuotan ang nagdidikta sa ating katanungan sa lipunan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mahal na Jesus ay kanilang hinawalan sa harapan ng maraming tao. Siya'y ipinahiya at tinadya, ngunit ang kababaan ng kanyang loob ay nanatili. Ang paghubad ng mga kawal sa kasuotan ni Jesus.
Kaawaan mo kami, tagapangalaga, Gina Annalyn Gomez, kasama ang kanyang pamilya. Ipinako sa krus si Jesus, higit sa pambihirang pagpapakasakit, taos puso pa rin tinanggap ni Jesus ang kanyang misyon na magpapako sa krus, alang-alang sa kaligtasan ng sanlibutan. Sinubukan ng mga kawal na painumin siya ng alak na may halong apdo, ngunit tinanggihan niya ito bago siya ipako. Nakuha pa niyang sampitin ang mga salitang, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ipinako sa krus si Jesus, kaawaan mo kami, tagapangalaga, Danaw. Si Jesus kasama ang dalawang kriminal na nakatako sa krus. Si Jesus ay pinako sa krus sa gitna ng dalawang paglalakad upang ituring siyang sagarin at masamang tao. Hiningi ng sagarin sa kaliwa na nagpangalang Estas na siya'y ibaba sa lupa, samantalang sa kanan, si Dimas naman ay humiling na dalhin siya sa langit. Kaya sinabi ni Jesus kay Dimas, huwag kang mag-alala, ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. Si Jesus kasama ang dalawang kriminal na nakapako sa krus. Kaawaan mo kami, tagapangalaga, Ginoong Gilbert Roque, kasama ang kanyang pamilya. Longhino. Si Longhino ang sundalong Romano na gumamit ng sibat upang ulisin ang pagliran ni Jesus matapos namatay sa krus. Mula sa sugat sa pagliran ni Jesus ay bumuhay ang dugo at tubig na siyang nagpagaling sa karamdaman sa mata ng sundalong si Longhino. Matapos ang kaganapang ito ay pinalikuran niya ang pagiging sundalo at naging disipulo ni Jesus. Kanyang tinuran kung ang tunay ng matuwid ang taong ito. Longhino, ipanalangin mo kami, tagapangalaga, Ginoong Lourdes Sangkang, kasama ang pamilya ng Santos. San Jose de Arimatea. Isa rin kasapi ng San Jose at bihing na disipulo ni Jesus. Hiniling niya ang bangkay ni Jesus mula kay Pilato. Ipinaubayan niya rito ang kanyang libingan na hindi pa nagagamit. Hatuan niya si San Nicolero sa pagbaba sa bangkay ni Jesus at paglibig nito. San Jose de Arimatea, ipanalangin mo kami, tagapangalaga, pamilyang karunong. San Nicolero, ipinahayag niya ang katagang kaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kung kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang pananampalataya sa kanya ay hindi mamamatay, bagkus ay magbubuhay ng walang hanggan. Kasama si San Nicodemo na nagbaba ng pagkay ni Jesus at inilugin nila ito. San Nicodemo, ipanalangin ko kami, tagapangalaga, Ginoong Michael at Dave Samlas kasama ang kanyang pamilya. Cleopas. Ang disipulo ni Jesus na asawa ni Santa Maria Cleope, kilala rin bilang Alvero at isa sa mga kasamang naglakbay ng 12 apostol. Isa rin siyang saksi sa pagkamatay ni Jesus sa krus at muling pagkabuhay ni Jesus. Cleopas. Ipanalangin ko kami. Tagapangalaga, Ginoong J.D. Manuel, kasama ang kanyang pamilya. San Lazaro de Betania. Si San Lazaro ay kaibigan ni Jesus. Siya ay taga-Betania at kapatid niya si Santa Marta at Santa Maria de Betania. Nang siya ay magkasakit, ito ay ipinaalap kay Jesus na sinabing ang pagkakasakit ni Lazaro ay para sa karangalan ng Diyos. Tinanisan ni Jesus ang kanyang pagkamatay at kahit 4 na araw na siyang patay, siya ay muling binuhay ng Panginoon. San Lazaro de Betania, Ipanalangin mo kami, tagapangalaga, Ginoong Patrick ng Las. Santa Marta de Betania. Siya ay kaibigan at tagasunod ni Jesus at kapatid niya si San Lazaro at Santa Maria de Betania. Nang mamatay si Lazaro,
Siya ang bumilit ni Jesus na buhayin ang kanyang kapatid at ang nagpahayag ng kanyang paniniwala na ang lahat ng mga tao mabubuhay ng muli sa pagdating ng huling paghuhukom. Santa Marta de Betania, ipanalangin mo kami, tagapangalaga, Ginoong Rodel Serrano, kasama ang kanyang pamilya. Santa Maria de Betania, siya ay kaibigan at tagasunod ni Jesus, at kapatid niya si Lazaro at Santa Marta de Betania. Nang si Jesus ay nasa bahay ni Simon na Petro, 6 na araw bago ang pista ng Pasko, binuhusan niya ito sa ulo at paa ng pabawang nardo at pinahiran ang buhok niya. Santa Maria de Betania, ipanalangin mo kami, tagapangalaga, Ginoong Rodel Serrano, kasama ang kanyang pamilya. Santa Juana de Cusa, ang asawa ni Cusa, isang katiwala ni Herodes Antipas. Pagkatapos paglaging sa isang sakit, siya ay nagtingkod kay Kristo at sa kanyang mga alagad gamit ang sarili niyang mga aring-arian. Santa Juana de Cusa, ipanalangin mo kami, tagapangalaga, Dona Santa Pan. Susana, isa siya sa mga nabanggit sa Ebanghelyo ni San Lucas, babaeng naglilingkod kay Jesus. Siya ay isang mayamang tagapaglingkod at tagasunod ni Jesus. Siya ay nagkaroon ng malubhang karamdaman na pinagaling ni Jesus. Dahil sa kaganapang ito, ipinamangkangin at ipinagbili nito ang kanyang mga ari-arian at kayamanan. Susana, Ipanalangin mo kami. tagapangalaga, Ginoong J.R. David kasama ang kanyang pamilya. Santa Maria Salome, siya ay tagasunod ni Jesus, asawa ni Zebedeo, na inabi na San Juan Evangelista Apostol at Santiago Mayor Apostol. Saksi rin sa kamatayan ni Jesus sa krus, gayon din sa paglilibing at muling pagkabuhay nito. Santa Maria Salome, Ipanalangin mo kami, tagapangalaga, Ginoong Boy at Wanlaw, kasama ang kanyang pamilya. Santa Maria Capona, siya'y tagasunod ni Jesus at asawa ni San Juan, kapatid ng Birhen Maria. Saksi rin sa pagkamatay ni Jesus sa krus at sa muling pagkabuhay nito. Santa Maria Capona, ipanalangin mo kami, tagapangalaga, pamilyang Aquino. Santa Maria Magdalena, ang pangunahing babaeng tagasunod ni Jesus. Mula sa kanya ang 7 demonyong pinalayas ni Jesus. Mula noon, naging masugid na tagasunod siya ni Jesus. Siya ay saksi sa kamatayan ni Jesus, maging sa paglilibing at muling pagkabuhay. Santa Maria Magdalena, ipanalangin mo kami, tagapangalaga, pamilyang Sarmiento. San Juan Evangelista, ang manunula ng ika-4 na Ebanghelyo. Simbolo niya ang isang agila sapagkat matayog ang paglalahad niya sa kanyang Ebanghelyo na sinimulan ukol sa pagkakil ng Jesus na naganap sa kalalitan. Ngunit ang pagkakali ng nasabing ibon ang pagkakali. San Juan Evangelista, ipanalangin ko na tagapangalaga upang Cordero Santo ang tamang kanyang pamilya. Birhen Soledad, ang mahal na Birhen Mariang nagdadalamhati ina ni Jesus, kahit sanggol pa lamang si Jesus at nawal iniaalay sa templo na alinsunod sa batas ni Moises. Tinulaan niya ng propetang sa Senyor ang misyon ni Jesus at ang pinali na dadanasin ni Maria bilang ina nito. Sinabi naman ni Senyor kay Maria, ang batang ito ay dinalaga sa pagwasa at pagpili sa marami sa Israel, at ang puso ko ay para na pinarakan ng isang balaraw. Birhen Soledad, Ipanalangin mo kami. tagapangalaga, Ginoong Mayor Badoyo, at pamilyang Wingkong. Ang pagtanggal sa bangkay ni Jesus sa krus. Hiniling ni San Jose ng Arimatea
kay Poncio Pilato na kunin at alisin ang bangkay ni Jesus sa krus. Pagkababa ng bangkay ni Jesus, binalot niya ito sa telang linen at inilibing sa libingang bihira. Ang pagtanggal sa bangkay ni Jesus sa krus, Kaawaan mo kami. tagapangalaga, ginang Noli Lumanlan kasama ang kanyang pamilya. Magibahagi at sumama tayo sa prosesyon at muli tayong magkita-kita para sa pangwakas na panalangin. Maraming salamat. Sa tinglawas may ari. Kaliman. Okay. Pabilisan din. Nakita ko muna kanya. Ocho lang yung ating mukha. Kumusta yung Judas?